Magandang araw po sa ating lahat. So, in this video po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin i-compute yung pong example equation doon po sa ating chapter 6, Review of Mathematical Concept. So, doon po kasi sa aking PowerPoint, meron po ako doon sample equation at yung equation po na yun ay yung pong y is equal to 2x squared plus 8x minus 10 when x is equal to 4. So, ano daw po ba ibig sabihin yan? Ito pong equation na ito, given po yan doon. At sabi po dito, ang value daw po ng x ay 4. So, ito po kasi ay direct substitution lang. Meaning, lahat daw po ng x dito sa ating equation ay kailangan mo daw pong palitan ng 4. So, gawin po natin. Direct substitution, copy lang po natin, y is equals to 2. Since x po ito, at ang sabi po natin lahat ng x ay papalitan ng 4, gagawin po natin siyang 4. 2 times 4 raised to 2 plus, copy po yung 8. X po ito, kaya papalitan natin siya ng 4. Copy lang po yung minus, copy lang din po yung 10. Okay, so next. Ang nagawa po, natanggal na po natin lahat ng x, na-substitute na po natin. So, ibig sabihin po, pag wala ng letters, wala na pong x, pwede na po natin siyang i-compute. Pero po, diba, sa rules natin, kung titingnan po natin, meron po kasi tayong exponent. So, lahat po ng may exponent, yun po muna yung uunahin natin i-compute. Copy muna po yung y is equals to, copy lang po muna natin yung 2. So, siya na po yung i-compute natin. Sabi po dito is 4 raised to 2. Ibig sabihin po nun, 4 times 4. So, 4 times 4 is 16. Copy lang po natin yung plus. Copy lang po natin yung 8. Same sa 4. At ganoon din po yung minus 10. Okay. So, na-eliminate na po natin lahat ng exponent. Ang next naman po ay compute daw po lahat ng nasa parenthesis. Okay, y is equal to 2 times 16 is 32. Copy lang yung plus sign. 8 times 4 is 32 rin. Copy lang po yung minus 10. Yan. Next, copy ulit. Y is equals to 32 plus 32 is 64. Minus, copy lang, 10. So, compute na natin yung value ng y. 64 minus 10 is 54. So, meron na po tayong value ng y which is 54. So, sabi po dyan, ang value daw po ng x natin ay 4. Ang value naman po ng y natin is 54. So, kapag ganito po, ibig sabihin, nakuha na natin si value ng x at value ng y, pwede na po tayo ngayong graph. So, ito po yung ating y-axis at ito naman po yung ating x-axis. Tandaan po natin, yung x po natin ay 4 at yung y po natin ay 54. So, hahanapin lang po natin yung coordinates. So, sabi daw po ang x natin ay 4. So, possibly, andito po siya, naka by 5 po kasi siya, kasi sobrang layo. So, possibly, andito po yung 4. At yung y naman daw po natin ay 54. So, most probably, andito po siya. So, hahanapin lang po natin yung katapat niya. So, most probably po ay andito po yung ating coordinates. Lalagyan lang po natin siya ng tsaka para alam po natin yung value po ng ating coordinates. Doon po sa ating next example, doon sa PowerPoint, ay 2 variable naman po siya. Given po doon yung value ng x at saka po value ng y. So, hindi na lang po siya x, meron na din pong y. At yung equation po natin doon ay ganito. Z is equal to 2x minus xy plus 10. So, kanina po, di ba, x lang hinahanap natin, pero given din po yung value niyan. If
x is equals to 2 and y is equal to 1. So, same procedure lang po. Direct substitution lang po. Lahat po ng x dito sa ating equation, papalitan daw po natin ng 2. Lahat po ng y sa ating equation, papalitan lang po natin ng y. So, let's compute. Z is equals to 2. Copy lang po yan. Sabi ay x daw ito at papalitan po natin siya ng 2. Copy lang yung minus sign. Again, yung x po ay papalitan natin ng 2. Yung y po ay papalitan natin ng 1. Copy lang po yung plus 10. So, wala na po tayong nakikitang letters, kaya po pwede na natin siyang i-compute. Pero again, uunahin po natin yung mga nasa parentheses. So, z is equals to 2 times 2 is 4, minus 2 times 1 is 2, plus 10. So, let's compute. Z is equals to 4 minus 2 is 2, plus 10 is 10. Copy ulit. Z is equals to 2 plus 10 is 12. So, ang value po ng Z natin is 12.